Hello mga kaibigan, may bago tayong balita mula sa Vatican. Isang bagong Santo Papa ang nahalal, si Pope Leo XIV, dating si Cardinal Robert Francis Prevost. Pero tanong ng marami, anong epekto nito sa Pilipinas, lalo na sa ating religious freedom na protektado ng batas? Tara, pag-usapan natin. Alam niyo ba, ayon sa census noong 2020, halos 78.8% ng mga Pilipino ay Roman Catholic pa rin. Kaya bawat galaw ng simbahang Katolika, lalo na kung may bagong pope, malaking bagay sa kultura at paniniwala natin. Mula holidays, kasal, deboto, at kahit sa mga desisyon ng mga politiko, ramdam ang impluensya. Ngayong may bagong pope na, anong posibleng epekto nito? Well, hindi siya direktang gumagawa ng batas sa Pilipinas, pero malakas ang moral influence niya. Pwedeng maapektuhan ang pananaw ng mga usapin tulad ng diborsyo, reproductive health, at same-sex marriage. Pero tandaan, impluensya lang ito at hindi ito batas. Sa ating 1987 Constitution, malinaw, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. At dagdag pa sa Article 2, Section 6, separation of church and state shall be inviolable. So kahit majority Catholic tayo, may respeto pa rin tayo sa paniniwala ng bawat isa. Usaping Civil Code naman, ayon sa Article 32, sinisiguro nito na kung may lalabag sa karapatan mo sa relihiyon, may habol ka. Hindi lang government officials, pati private individuals pwedeng managot. Protektado ka, kapatid. Ito ang mga importanteng desisyon ng Korte Suprema sa kasong Ebralinag versus DepEd noong 1993. Pinoprotektahan ang karapatang pananampalataya ng mga estudyanteng Hinova Witnesses. At sa kasong Estrada versus Escritor noong 2003, nirespeto ang paniniwala kahit hindi akma sa general rule ng gobyerno. At sa kasong Iglesia ni Cristo versus Court of Appeal noong 1996, pinakita ang pagkakaiba ng freedom to believe at freedom to act. Dito natin makikita may hangganan pero may proteksyon. Sa huli, tandaan natin ang Pope ay gabay sa budhi, pero ang saligang batas ay gabay ng Estado. Ang Pilipinas ay demokrasya, hindi bansa ng isang relihiyon lang. Pwede tayong maging faithful na Katoliko, pero bilang mamamayan, dapat nating igalang ang paniniwala ng iba. Kaya mga kababayan, manatiling mulat, may respeto, at malasakit. This is JM, and again, remember, I will always be your law companion.